Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. At nang marating nilang executive office ng presidente ng Villanueva Furnitures, ay lalong tumindi ang kaba niya. Muntik na niya tong mapigilan nang basa-basa nitong binuksan ng pintuan. Pagkatapos ay dire-diretso tong lumapit sa isa pang pinto na marahil ipatungo sa private office ng presidente. Kumatok pa to roon at sumilip. Let her in. Narinig niyang sabi ng nasa loob. Bahagya siyang napakunot dahil familiar sa kanya ang tinig na yon. At nang binalingan siya ni Miss Solis at iminiwestrang pumasok ay nakakunot pa rin ang noo niyang tumalima. Nang makapasok siya ay nanlaki ang mga mata niya na makita si Casper doon. Bahagya tong nakahilig sa hamba ng lamesa at may binabasang folder. Nang sumara ang pinto sa likuran niya ay saka siya nakapagsalita. Anong ginagawa mo dito? Manghang tanong niya. Lumingon to sa kanya at bahagyang nagsalubong ang mga kilay. What are you talking about? Akong presidente dito. Sabi nito na lalong ikinalaki ng mga mata niya. President? Paano nangyari yon? E pagmamayari to ng Villan... Hindi na niya naituloy ang sasabihin niya nang maalalang Villanueva nga palang apelyido ni Casper. Nabasa na yon sa marriage contract nila na pinirmahan niya. Pero masyado siyang lutang ng mga panahong yon para maisip na related to sa kumpanyang pinapasukan niya. At ito pa palang infamous company president nila. Natapik niya ang noo sa napagtanto. At ikaw, hindi mo sinabi sa akin na dito ka nagtatrabaho. Nagulat ako nung nakita kita dito kanina. Sabi pa nitong tila inis pa. At ito pang may ganang mainis sa kanya? Hindi mo naman itinanong kung saan ako nagtatrabaho ah. Besides, hindi ko alam na itong kumpanya pinag-uusapan yung lagi ni Lononel. Nagulat din ako no? Mariing sabi niya. Lalong lumalim ang kunot ng noo nito. Hindi mo alam ang itsura ng presidente niyo? Hindi makapaniwalang tanong nito. Medyo napahiya naman siya. Nag-iwas siya ng tingin. Well, 1 buwan pa lang naman ako dito at noong orientation, nakatulog ako kaya hindi ko naabutan ng speech mo. Nasabi niya. Sa pagkagulat niya ay bigla itong tumawa. Manghang napalingon siya rito. Mas nagmukha tong bata ngayong tumatawa to. Nakatulog ka? You're really weird. Natatawa pa ring sabi nito at dumiretso na ng tayo. Pagkuway inilapag nito sa lamesang folder na hawak nito at lumapit palakit sa kanya. Well, never mind. Kumain ka na ba? Tanong nito sa normal na tinig. Natigilan siya sa tanong nito. Tumango na lang siya. Hindi niya naisip na tatanungin nito kung kumain na ba siya matapos siya nitong dedmahin kanina. Nang tila nabasa nitong iniisip niya, ay hinawakan nito ang kamay niya sa labis niyang pagkagulat. At hinatak siya palapit sa sofa na nasa isang panig ng opisina niya. Mga board of directors ang kasama ko kanina. Of course, hindi nila alam na kasal na tayo. Paliwanag nito, kasabay ng pag-upo nito at paghahatak sa kanya. Napaupo rin siya sa tabi nito. Sumandal to sa sofa na tila hapong-hapo. Saan ba kayo galing at mukhang pagod na pagod ka? Hindi nakatiis na tanong niya. Lunch meeting. Tipid na sagot nito at pumikit. Stay for a while bago ka bumaba ulit. Mag-iisip pa ako na pwede mong idahilan kung bakit kita pinatawag. Dahil dito ka nagtatrabaho, ay mas hindi mo pwedeng sabihin ang relasyon nating dalawa. Alam mo naman siguro na kaya tumaas ang sales ng kumpanya ay dahil sa magazine issue kung saan ako na-feature. Marami sa mga kliyente ng Villanueva pumupunta dahil alam nilang single ako.
At hindi yun kayabangan. It was a fact. Mahabang sabi nito. Napabuga siya ng hangin. Alam ko, wala akong pagsasabihan. Sabi na lang niya, "Good, tiis-tiis ka muna." Mas mahinang sabi nito pagkatapos ay hindi na nagsalita at nanatiling nakapikit. Napatitig na lang siya sa mukha nito. Marahil ay umaga na to nakatulog kaya ngayon inaantok to. Saglit pa niyang pinagmasdan ang mukha nito bago nakasandal na rin sa tabi nito. Nang ginawa niya yon, ay noon lang niya naalalang hawak pa rin pala nito ang kamay niya. Napatingin siya roon. Tila ba perpekto para sa isa't isang mga kamay nila. Masarap din sa pakiramdam ang init ng kamay nito sa kamay niya. Maging ang tamang-tamang higpit ng pagkakahawak nitong yon. Maya-maya ay naramdaman niya ang bigat nito sa gilid niya at ang malalim na paghinga nito. Bahagya niya tong sinilip. Nakasandal nito sa kanya at mukhang tulog na. Hindi na niya naiwasang mapangiti. Iniwasan niyang kumilos upang hindi tumagising. Matagal-tagal na ang lumipas na makarinig siya na mahinang katok sa pinto. Pagkatapos ay bumukas iyon. Iniluwa niyon si Miss Solis at napatingin sa kanila. Nakaramdam siya ng hiya na makita niyang kakaibang ngiti sa mukha nito habang nakatingin sa kanila ni Casper. Napaisip tuloy siya kung alam nito ang tungkol sa kanila ng lalaki o hindi. Magsasalita sana siya nang sumanyas tong babalik na lang daw dito. Pero bago tutuluyang makalabas, ay naramdaman na niyang nagising na si Casper. "What is it, Miss Solis?" Tanong nito sa sekretarya nito. "May meeting po kayo with a client in 15 minutes, sir." Sabi naman ng sekretarya nito pagkatapos ay muli nang lumabas. Binitawan na nito ang kamay niya at bahagyang umungol. "Shit! Ngayon lang ako nakatulog ng ganito sa trabaho." Mahinang sabi nito na tila takang-taka sa sarili. Pagkatapos tumayo ito at inayos ang sarili. Tumayo na rin siya at wala sa loob na nahawakan ng kamay niyang binitawan nito. Biglang pakiramdam niya ay may kulang sa kamay niyang iyon kaya kailangan niya yung hawakan. Tumikhim siya. "I think kailangan ko na rin bumaba. Anong sasabihin ko kung bakit mo ako pinatawag?" Tanong niya rito. Tumingin to sa kanya at bahagyang napahawak sa noo na parang hindi pa nito naiisip ang sagot sa tanong niya. "Just tell them na kailangan lang ng tulong ng sekretaryo ko sa paghahanap ng files at nagkataon ng resume mong nahatak ni Miss Solis." Sabi nito at lumakad na patungo sa lamesa nito. "Kahit ako hindi mo kukumbinsi sa dahilang naisip mo." Pero hindi na siya umimik at tumalikod na rito. Palabas na siya ng pinto nang may maalalang itanong dito. Lumingon siya. "Sa bahay ka ba magdi-dinner?" Napatingin to sa kanya na tila natigilan. Pagkaway bahagyang umangat ang gilid ng mga labi nito. "Why? Magluluto ka?" Tanong nito mukhang nangahamon lang. Akala yata nito hindi siya marunong magluto. Nakataas ang noong ngumiti siya. "Sure. So, sa bahay ka magdi-dinner?" Tila naman nag-isip ito. Pagkatapos ay nagkibit balikat. "It's fine, I guess." Lumawak na ang ngiti niya. "Okay, see you later." Anya rito at tuloy nang lumabas ng opisina nito. Nakasalubong pa niya si Miss Solis na malawak pa rin ang ngiti. Bigla tuloy siyang napaisip kung alam nito ang tungkol sa kanila ni Casper. Pero bago pa niya maitanong yon, ay narinig na niyang tinawag to ni Casper. Nag-excuse na ito sa kanya at pumasok sa opisina. Hindi niya naiwasang mapatingin sa mga ito dahil hindi naman naisara ng babae ang pinto. Kung iba ang tingin ay mapagkakamalang may kung anong namamagitan sa mga to. Kung magandang lalaki kasi si Casper, ay maganda naman ang sekretarya nito. Pareho ring may aurang isang professional na tao ang dalawa, kaya hindi magsagwang tingnan magkasamang mga ito. Ipinilig niyang ulo dahil sa itinatakbo ng isip niya at dahil sa mabigat na pakiramdam na bigla niyang nadama sa dibdib niya habang nakatingin sa mga ito. Marahas na inalis na niya ang tingin sa mga ito at mabilis na lumabas ng opisina ngayon
Kanina patingin ng tingin si Belle sa wall clock na nasa kusina. Mag-aalas 9 na ng gabi pero hindi pa umuwi si Casper. Lumamig na ang hapunang niluto niya. Nauna pang kumain sila Aling Isha at Mang Gio kaysa sa kanila. Kanina'y sinubukan niyang tawagan sa opisina nito pero walang sumasagot. Gusto niya sana tong tawagan sa cellphone pero narealize niya na hindi niya alam ang numero nito. Noon niya lang napagtanto na mukha siyang ewan sa paghahanda ng hapunan para kay Casper. Bigla niyang naalala na ilang araw pa lang naman sila magkakilala at hindi ibig sabihin na legal sila mag-asawa ay talagang aakto tong asawa sa kanya at uuwi ng maaga. At ano bang pumasok sa kokote niya at umaakto siyang may bahay dito? Sayang ang effort niya. Napabuntong hininga siya at tumayo na. Isa-isa niyang tinakpan ang mga niluto niya. Pagkatapos inagpaalam na siya kay Aling Isyang na matutulog na siya. Baka paparating na rin si Sir Casper, ma'am. Pigil nito sa kanya. Pilit siyang ngumiti. Kung dumating siya, pakitanong na lang kung gusto niyang kumain. Matutulog na lang talaga ako. Paalam niya rito at dumiretso na sa kwarto nila. Mabigat pa rin ang pakiramdam niyang nagpalit siya ng pantulog at nahiga sa kama. Gusto niyang pagalitan ng sarili niya dahil nakakaramdam siya ng ganoon. Ano bang problema niya? Ngayong nakakapag-isip-isip siya, ay hindi naman nangako si Casper na uuwi na maaga. It's fine, I guess. Yun ang sagot nito sa kanya nang tanungin niya ito. Ibig sabihin hindi to sigurado. Pero umasa siya at mukhang tangang nagluto nga. Muli siyang pumikit at namaluktot sa kama. Mukha kang ewan, Bella. Bakit ka ba umaas ng totoong asawa niya? Idinaan na lang niya sa tulog ang pagkainis niya sa sarili. Alas 11 na nakauwi si Casper. May kliyente siyang mahirap kausap kaya natagalan ang pakikiusap nila rito. Mabuti na lang at kasama niyang sekretarya na siya magaling makipag-usap sa may edad na lalaking kliyente nila. Pagpasok niya sa kabahayan, ay agad niyang napuna na tahimik ng paligid. Hindi na siya nagtataka dahil tiyak na tulog na si Bella ng mga oras na yon. Kahit siya ay pagod na rin at nais na matulog. Paakyat na siya ng hagdan nang tawagin siya ni Aling Isyang. Kumain na ho ba kayo, sir? Tanong nito sa kanya. Oho, matulog na rin ho kayo. Anya rito at akmang aakyat ng muli na mapansin niyang tila nagbago ang ekspresyon sa mukha nito. Parang may nais tong sabihin sa kanya pero hindi magawang isatinig. Bahagya tuloy siyang napukunot noo. Ano ho bang gusto niyang sabihin? Tanong niya. Imbis na magsalita ay sumilip to sa panig ng kusina. Dala ng curiosity ay muli siyang bumaba ng hagdan at naglakad patungo sa kusina. Nang makarating siya roon ay natigilan siya na makitang mga nakatakip na kung ano-ano sa lamesa. Bigla kahit hindi niya yun buksan ay alam niya kung ano iyon. Nakaramdam siya ng tila mainit na haplo sa dibdib niya habang nakatitig doon. Nagluto ho si ma'am ng hapunan at kanina pa niya kayo hinihintay. Dahil hindi niya ho kayo matawagan natulog na lang siya. Pukaw sa kanya na Aling Isyang. Agad siyang nakaramdam ng guilt sa sinabi nito. Kung kailan nakita niya mga yon, ay sakalang niya naalala na sinabi nga pala ni Bella sa kanya na magluluto ito. Masyadong natuon ang utak niya sa pakikipagnegosasyon niya sa kliyente nila kanina at hindi nakauwi kaagad. Bigla niya ring naisip na hindi nga pala nito alam ang numero ng cellphone niya at kahit siya ay hindi alam ang number nito. Tila estranghero pa sila sa isa't isa, ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin katanggap-tanggap na indyanin niya ang effort nitong ipagluto siya. At the same time, nangihinayang siya na hindi niya inakain habang nasa harap niya ito. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makitang satisfaction sa mukha nito kapag sinabi niyang nasarapan siya sa luto nito. At bakit ganito ako mag-isip ngayon? Hindi niya rin maipaliwanag kung bakit. Ibinaba niya sa isang silyang attache case niya at umupo sa isang silya. Pagkatapos ay inalis niya ang takip ng mga pinggang pinaglalagyan ni Bella ng niluto nito.
Pahingi naman ho ng Diyos Aling Isyang. Anya sa matandang nakatitig lang sa kanya. Tumalima naman ito at pinaghahayin siya. Walang salitang mabilis niyang kinain ng mga pagkaing naroon. Masarap nga ito magluto, kaya hindi na niya kailangang pilitin pang sarili niya at naubos na yon. Nang matapos siyang kumain, ay nahuli pa niyang nakangiting nakatingin sa kanyang matandang babae. Tumayo na siya at muling kinuhang attache case niya. Pakiligpit na lang ho. Nang tumango na ang matanda, ay dumiretso na siya sa silid nila. Lampshade lang ang bukas sa loob ng silid nila. Pagkapasok niya, ay agad nalipipad ang tingin niya sa kama. Nakita niya nga roon si Bella na mukhang mahimbing na natutulog. Nakapamuluktot ito na parang bata habang balot na balot ng comforter. So childish. Naiiling ngunit napapangiti na naisip niya habang nakatitig dito. Saglit pa niya tong pinagmasdan bago siya kumilos upang magpalit ng damit. Na makapagpalit siya, ay maingat siyang sumampa sa kama. Gumalaw ito at bahagyang uminat, pero hindi naman nagising. Sumukob siya sa comforter at patagilid na humiga paharap dito. Sorry for being late. Hindi niya napigilang maiusal. Pagkaway maingat niyang inilapit ang mukha rito at ginawaran to na maagarang halik sa gilid ng mga labi. Natigilan siya. Ano ang nagtulak sa kanya upang gawin yun sa asawa? Napatitig naman siya rito. Hindi ito dumilat at base sa malalim pa ring paghinga nito ay tulog pa ito. Pagkatapos ay gumalaw to at sumiksik sa kanya. Ang lambot at init ng katawan niya ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Parang bigla ring nagalawan ang kalamnan niya. Nahigit niya ang hininga at natakot gumalaw dahil baka kung ano magawa niya sa walang kamali-mali na asawa niya. Nang bumuntong hininga na ito na parabang nakakita to ng komportableng posisyon, ay napabuntong hininga rin siya. Pumikit na rin siya. Maybe getting married is not really that bad. At tulad na maalimpungatan siya kaninang umaga, na maramdaman niyang sumiksik to sa kanya, hindi siya nakatiis na hindi iyakap ang braso niya sa bewang nito at higitin to palapit sa kanya. Pakiramdam niya ay kontento na siya habang yakap ang asawa. Pakiramdam niya na wala ang lahat ng pagod at stress niya sa trabaho. Hindi pa nagtatagal, nakatulog na siya.